through these words of toils and snares. If I falter, Lord, who cares? Who with me my burdens share? None but Thee, dear Lord, none but Thee. Hallelujah. Just a closer walk with Thee. Glory. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely on to Thy kingdom sure, to Thy shore. Hallelujah. Just a closer walk with Thee. Pastor Ed. Grant it, Jesus, is my plea. Praise God. Hallelujah. At sa walang pagtatagal ay magbukas tayo na ating mga Bible. Siguro magsimula muna tayo sa isang panalangin, sa isang prayer. Let's bow our heads. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat muli sa gabing ito. At kami ay dinako mo sa iyong bahay-sambahan upang magpuri, manambahan at mag-aral sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang kumatagpo at magpuno ng lahat ng pangailangan at magbigay ng kaalaman sa iyong mga anak. Patungkol o hingil sa mga mahalagang bagay at mga na dapat naming matandaan at alalahanin. Pangunahan mo po, Lord, ang gawaing ito at ikaw ang manguna sa iyong alipin at sa bawat isang didinig. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo, Panginoon, lahat ng kapurihan, pasasalamat. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Magandang gabi sa lahat. Tayo po ay makaupo na. Okay. Nais kong mag-share ng ilang mga bagay tungkol dito sa tinatawag na mga panahon na ating kinabubuhay. Remembering times and season, remembering special events. Okay? Or time and season. Nais kong pag-aralan natin ngayon sa gabing ito ang mga kaganapan na nagaganap sa bawat panahon at ito ay ating tinatawag na makita o pahalagahan ang bawat mga buwan, ang bawat mga taon na dumarating. Nais kong i-share itong tinatawag mula first month ng Jewish month hanggang ika-12 month. Mga kapatid, ang Jewish month ay meron ding equivalent na tinatawag na month sa atin. Okay? At dito po ay makikita natin yung mga kaganapan at mga events na nagaganap.
Baligtad po mga kapatid sa atin. Pagdating sa Hebrew, yung tinatawag na first month nila, hindi January. Okay? Ang first month ng Hebrew ay Nisan. Yun ang first month. At ang Nisan ay April. Okay? At ang 12 month nila ay yung Adar. Yun ay month of March. Kaya baligtad mga kapatid ang bilang. Kaya yung pinaka 10th o 7th month ng tinatawag na Hebrew ay October. Yun ang 7th month. Kaya magsisimula ka ang bilang sa April, May, June, July, August, September, October. Yun ang 7th month. Kaya mag-i-start sila bumilang sa April. Samantalang sa atin ay January. Tama? Di ba? Ang unang taon. Now, maari sa ating pananaliksik ay tama sila, mali tayo. Dahil ang ating kalendaryo ay Julian calendar, binase nila ang tinatawag na 12 month, a year, na calendar nila sa tinatawag na season ng tinatawag na sowing and harvest. Umiikot sila doon sa tinatawag na mga taon ng tinatawag na pagtatanim at pag-ani. Okay? Yun ay ginagawa nila yun sa buong isang taon. Kaya yun ang tinatawag na pattern ng tinatawag na Israel o ng Jewish date or Jewish month. Ang harvest season nila, the season for the gathering grain or fruit on the 16th day of Abib. Abib or April. A handful of ripe ears of corn was offered as first fruit before the Lord. So yung tinatawag na Abib, saan siya pumatak? Diba? April. Okay, tinawag na Abib. Tinawag din yon na first month, di ba, ng Jewish month. Kaya yung kanilang first month, doon naganap yung tinatawag na harvest. Yung gathering ng tinatawag na fruit. Ibig sabihin doon ay sa mga buwan na yan ng Abril, ay golden brown na yung kanilang wheat. Di ba? Kung yan ay itinanim ng tinatawag na October, September, October, November, pansinin po natin, di ba, 6 months yan tumutubo. Di ba, mga palay. Parehas din yan sa wheat. Di ba? Kaya, dinivide nila yung tinatawag na pagtatanim. Sa isang taon, meron silang tinatawag na dalawang ani. Dito ba sa Pilipinas, ganun din? 2 ani sa isang taon. Ganun din ang ginawa ng mga Hebrew. Kinukuha nila yung 2 ani sa loob ng tinatawag na isang taon. Okay? Kaya yung tinatawag na literal na pagtatanim ay meron ding spiritual na tinatawag na kahulugan sa spiritual na pagtatanim ng ating Panginoon. Now, ang sowing time ng tinatawag na Hebrew, the year in Palestine was divided into 6 agricultural periods. Hinati sa 6 na tinatawag na agricultural periods, yung tinatawag na taon sa Palestine. Sowing time, meron silang tinatawag na sowing time, ito ay Tisri, latter half. Okay? Yung tinatawag na panghuli ng tinatawag na kalagitnaan ng buwan. Beginning about the autumnal equinox. Yung tinatawag na autumnal equinox na binabanggit dito, ito yung tinatawag na mas mahaba ang gabi. Tama? Makikita mo yan month of December. 'Di ba sa atin? 'Di ba? Magsisimula ng October, papunta ng December, mahaba ang gabi.
At tinawag yan na first showers of autumn. Yung Tishri ay pumapatak sa October. Yan ang kanilang tinatawag na taniman. Magtatanim sila dyan sa tinatawag na 7th month, Tishri, latter half. Then, yung second part ng tinatawag na year, dinivide yung kanilang agricultural periods, pagtatanim sa 6 na hati. Ito yung time na yung itinanim ay hindi pa po hinog. Ito yung unripe time, tinawag na Kislev, Tebet. At alam natin yun ay tumutukoy sa yung tinatawag na buwan na yan, Tebet, January. Okay? January, December. Unripe time, Kislev, Tebet. Okay? Tinawag din Shebat. February. Wala pa, hindi pa siya ripe. Then, tatakbo ang sumunod na mga buwan, yung tinatawag na cold season. Ang cold season, February, yan ang kanilang cold season. Okay, at tinawag yan na Shebat latter half. Okay, and Nisan former half. Latter rain dew. Makita natin yung tinatawag na cold season nila ay pumapatak yan ng tinatawag na Shebat latter half. Yung Shebat, okay, ay pumapatak ng February. Okay, February yun, yung tinatawag na cold season. Then yung harvest nila, na tinatawag na harvest time, ay Nisan, latter half. At ang Nisan nila ay April. Okay, April. Latter half, beginning about the vernal equinox, barley green, Passover, at yung Saiban, former half, wheat ripe. Yung tinatawag nilang Saiban ay anong month siya? Pumapatak? Ay July. Saiban, former half, wheat ripe, Pentecost. Now, pinag-aralan ko itong mga nila, yung mga kaganapan ng kanilang mga panahon. Alam nyo ba, in-arrange din ng Panginoon yung kaganapan sa atin na tinatawag na naka-arrange din kagaya ng kaganapan sa Israel. Hindi po coincidence na kung paanong mayroon tinatawag na agricultural period na nagaganap sa Israel, ay meron ding tinatawag na spiritual, di ba? Sowing, reaping, or harvest dito sa ating kapanahunan. Okay? Nung time, mga kapatid, na unripe time, Kislev, Shebat, tinawag yon na panahon na February, pumatak yan ng panahon ng February 28, yung tinatawag na mystery cloud nag-appear. Diba? Sunset Mountain. O yung tinatawag na sa Arizona. Nag-appear yon noong February 28. So, meron palang sign, pero wala pang mensahe. Tama? Dahil February pa lang. Diba? Hindi pa ripe ang tinatawag na seed. Hindi pa ripe ang message. Unripe season. Diba? At meron ding tinatawag na cold season. Diba? February, March, na nag-iintay ang tinatawag na propeta ng mensahe. Okay, parehas ba tayo dyan? O, tama. October, right. April, Nisan. Yan. So, pansinin natin, may mga panahon na ang mensahe, ang propeta, nag-iintay ng mensahe. Ibig sabihin, ang tinatawag na seed ay unripe pa. Kaya, ng month ng tinatawag na December, tinawag niyang Kislev. Ang Kislev ay tinatawag na panahon na unripe time. Pag dito sa tinatawag na na
period, ng geographical period. Kislev, former half, early rain due to the first shower of autumn. Kaya nung tinatawag na December, alam niyo ang pinreach ni Barbanam noong December 1962, ang pinreach niya ay yung tinatawag na mensahe na lost things. Diba? So lost things, meron doon tinatawag na mga bahagi ng tinatawag na mensahe. 1962, pinreach niya ang lost things, mga mysteries, ang title niya, Sirs, is this the time? Pero hindi sapat yun. Di ba? Dahil ang harvest magaganap sa April. Tama, mga kapatid? April, Nisan. Yung harvest time, Nisan, latter half. Beginning about vernal equinox. Barley green, Passover. Ito yung tinatawag na Saiban former half. Na kung saan ipinreach dito ni Barbanam yung 7 seals na i-preach niya dyan. Tumugma ng tinatawag na April. Pinangaral niya yung 7 seals. At yan ay tinatawag na month ng Nisan. Okay? At sa ating pag-aaral, alam niyo ba yung tinatawag na month ng Nisan? Ito yung time ng tinatawag na Passover. Tingnan natin. Yun? Right. Okay. Ang Nisan, April 15 ay Passover. Naalala niyo sa ating sharing, ang tipo ng Passover ay ang tinatawag na opening ng 7 seals. Tama? Ay ang Passover ng bride, ang Passover ng Israel ay literal na April, Nisan. Ang Passover din ng bride nang maribil ang mensahe noong April. Naganap din ang ating Passover. Naintindihan nyo, mga kapatid? Kaya gano'n na lamang kahalaga sa atin ang 1963. Sabagat ito yung tinatawag na revealing of the Word. Amen? Kaya eksakto, di ba, parang nagtatanim din pala ang Panginoon nang binubuksan niya ang selyo. Di ba, nang nire-reveal niya ang mensahe, unti-unti, December, sirs, is this the time? Di ba? Sinimulan niya ang i-share yung tinatawag na lost things. Di ba? Yung written word, isinyer niya ang tinatawag na seed ng tinatawag na written word. Then, pagdating ng April, dumating yung harvest. Di ba? February 28, preparation, yung Shebat, yung mystery cloud, nag-appear yung tinatawag na Arizona mystery cloud, February 28. Okay? Sapagat yun ang time na hindi pa right yung tinatawag na harvest. Pero pinakita na, di ba? Yung tinatawag na sign sa heaven. Then dumating yung harvest time, April, Nisan. The same din yan ang tinatawag na Passover, paglabas ng Israel, pagtakas nila sa Egypt. Diba? Isang celebration yan ng kanilang pag-come out sa Egypt. Yung traditional Israel, lumabas sa Egypt, Passover. Yung spiritual Israel, lumabas din sa tinatawag na spiritual Egypt, April din, Passover din, ang tinatawag na celebration. Can you say amen? Doon na-apply literally sa atin yung Paschal Lamb. Ang Paschal Lamb ay ang mensahe, di ba, ng 7 seals. Sa Hudyo, ang Paschal Lamb ay literal lamb na kanilang tinatawag na ino-offer every month of Nisan, first month. Okay? At sa harvest season o sa tinatawag na agricultural periods, tumaon yon sa harvest time nung tinatawag na Nisan. Then, susunod yung pang-fifth nila ay yung summer, total absence of rain. Yung kanilang tinatawag na summer, latter half ng Saiban, July, at ang tinatawag na Ab, former half. July to August, wala na po silang ulan. Okay? July to August, wala nang ulan. Wala nang mararanasang ulan sa kanilang
bansa. July to August. Then sultry season, Ab latter half, Elul, tinawag yung Elul or Tisri, the former half, in gathering of the fruits. Doon yung tinatawag na gathering. Diba? Yun tinatawag na ilalagay siya sa sisidlan. Number 6. Yung Elul. Yan. So, possible, mga kapatid, na itong tinatawag na August, Ab, July and August, ano ba pinreach yung tinatawag na Christ the Mystery of God revealed? July. Yun ang kompleto, mga kapatid. Nakuha nyo? April, di ba? Yung tinatawag na half ng tinatawag na harvest time, naganap. Di ba? Then, sumunod, July, di ba? Yung Tammuz, tama ba yun? August, July, and Ab, August. Ano po ang kaganapan yon? Yun yung time na pinreach yung tinatawag na Christ is the mystery of God revealed. Yun ang panghuling part ng ingathering of fruits. Ito na yung ilalagay na yung tinatawag na tawag dito, mga trigo. Ilalagay na siya sa tinatawag na bangan, sisidlan. Nakuha nyo? Ito yung tinatawag na final harvest nila sa sultry season. Latter half ng tinatawag na Ab. Okay? Yung Ab ay August. Okay. Kaya makita po natin yung tinatawag na ingathering of the fruits. The 6 months from the middle of Tisri to the middle of Nisan were occupied with the work of cultivation. Kaya yun ang pinakamahirap na pasimula. Magko-cultivate ka pa. Middle ng tinatawag na Tisri at ng tinatawag na Nisan. Okay? October. Cultivation. Then, sabi rito, and the rest of the year mainly with the gathering in of the fruits, the extensive and easily arranged system of immigration from the rills and streams from the mountains and made the soil in every part of Palestine richly productive. Kaya makita po natin na itong mga tinatawag na taon na to ay mahalaga. Okay? Ipinreach ni Barbanam yung message ng tinatawag na Peace of the Tabernacles sa panahon ng 7th month, October. Tignan nyo yung tinatawag na title niya doon, Peace of the Tabernacles, October niya pinreach yan. Yun ang Tisri, yun ang 7th month. Tinawag na Peace of Rosh Hashanah or tinatawag na Yom Kippur. Yun ang tinatawag na message na pinreach niya nung tinatawag na month of October. Pinreach niya yung tinatawag na message ng Feast of the Trumpets, Tisri 1 and 2. Yun ay 2 days na celebration, pinreach niya yung mensahe na yan. So, nakita ko sa prophet, no? Itinatapat din niya. Ewan ko kung aksidente lang ba to na ipipreach niya. Diba? Or, tinataon din niya, mga kapatid, sa isang tinatawag na traditional na celebration ng mga Hudyo. Diba? Na makita natin yung tinatawag na mensahe ng mga ginagawa nila. Kasi yung mga ginagawa nila yung traditional, ginagawa lang nila yon, parang isang practices. Pero pinakita sa atin na mensahe ng propeta na ito'y ginagawa natin, di ba, na merong tinatawag na kaganapan, bahagi ng ating redemption. Amen. Yung Yom Kippur ng Leviticus 23, pumapatak din siya ng tinatawag na October, Tisri 10. Yun naman ang Day of Atonement. Magkakasunod po yan na tinatawag na celebration. Pag yung tinatawag na Day of Atonement, okay, naganap, ang susunod doon yung tinatawag na Feast of the Tabernacles. Tisri uri, October 15. Celebration niya ng Israel. Okay? Then Ab 9 and 15, August. The Feast
of mourning. Yun yung tinatawag na mga iyakan, pumapatak. Ang August, mga kapatid, ito yung tinatawag na parang araw ng pagluluksa. Okay? Pagluluksa ng Israel. Amen? Ito yung tinatawag na na-recognize nila na sila'y sinner, na sila'y makasalanan, na sila'y nagkamali. Kaya may mga taon sila ng tinatawag na pagre-repent, taon ng pagsisisi. Yan tinatawag na August. Panahon ng pag-iyak. Panahon ng tinatawag na paghagulgol sa kanilang mga kasalanan. Ito yung tinatawag na pag-acknowledge nila sa kanilang mga kamalian. Di ba, na nagawa. Nagaganap yan ang tinatawag na August. Okay? At ang naalala ko, sa mensahe ng propeta, yung tinatawag na month of August ay ang Satan's Eden. Di ba? Yan yung panahon, mga kapatid, na si Satanas, ginawa niyang Eden, yung tinatawag na, ang ginawang Eden ni Satanas, mga kapatid, ay yung tinatawag na mundo na ating ginagalawan ngayon. Ito ay Satan's Eden. Kaya, tiyak na ang buong mundo at ang buong sangkatauhan ay mananaghoy sa panahon na yan ang tinatawag na kapanahonan ng August. August. Kadalamhatian. Can you say amen? Kaya, yun po mga kapatid, ang mga mahalagang bagay na ating makita. Nisan, the first month, ay ang tinatawag na Passover. Eksakto po sa redemption din na ginawa ng Diyos sa bride, sa atin. Okay? Kaya, itong mga buwan na to, mga kapatid, ay mga buwan na mahalaga para sa atin. Sa pagdating sa tinatawag na pagbabantay at pag-aabang. Amen? Mas maganda na yung meron kang tinititigang mga buwan kaysa nang huhula ka sa mga buwan. Can you say amen? Although alam natin na ang Panginoon ay babalik any month, any moment, any day. Diba? Pwede yun na isipin po natin kung wala tayong tinatawag na mga information at mga papahayagan. Can you say amen? Pero dahil sa tinatawag na pag-aaral lagi natin ng salita ng Diyos, na tayo ay nagiging pamilyar na sa tinatawag ng mga salita ng ating Panginoon, meron talaga tayong natititigang mga buwan. Can you say amen? Hindi lang, iba kasi yung tinitingnan at tinititigan. Diba? May kaibahan po yon mga kapatid. Pag yung tinititigan mo na buwan, ako, ibang mangyayari dito. Iba to. Diba? Hindi lang yung babaliwalain mo. Ay, January, baliwalain mo lang. Wala pa naman yan. Panahon yan, ang gastos, taghirap ang mga tao. Dahil ng December, wala. Nag-happy-go-lucky, ubos ang pera. Kaya January, matatamlay. Diba? Ubos ang mga pera hanggang February. Diba? Pero pag magdi-December na naman, iba na tingin ng, mapera na naman ng mga tao, December. Diba? Kaya makita po natin, yun ay sa tinatawag na traditional na kalagayan ng mundo. Pero sa message, kung ikaw ay bride, mga kapatid, meron kang tinatawag na tinititigang petsa, mga petsa, na merong mahalagang magaganap. Can you say amen? Kaya mga kapatid, sa 2015, marami tayong tititigan dyan na mga petsa. Diba? Dahil maraming kaganapan, plus mga sandali, Brother Jojo, yung ating mga blood moon dyan na magaganap. Okay, wala dito sa akin eh. Okay? Mahalaga sa atin ang mga buwan na yan. Ang mga Tishri, di ba? Ang tinatawag na Nisan, ang April, ang August, okay, ang October. Lahat yan, mga kapatid, ay merong tinatawag na mga mahalagang kaganapan. Amen. So, anong importance sa atin ng Nisan? Nisan, the day of our redemption. The day na ang 7 seals ay nabuksan. Yun ay month of Nisan. Tama po ba yun? Amen. Month of Nisan,
ito yung tinatawag na day ng ating redemption ay dumating. Dito. Kaya yung April, mahalaga sa atin yan. Meron na buksan na selyo para sa atin. Diba? Sa mga Hudyo, diba? Ito ay Passover nila. Diba? Ano kaya ang magaganap dyan sa April? Literal na kaya natupayan na ihandog nila sa kanilang templo? Sa October, yung sukot na tinutukoy, yung Feast of the Tabernacle, ng tinatawag na Tishri. Okay? Ito kaya ay tabernacle na talaga, na magtatayo na sila ng tabernacle this 2014. Itong Adar, Nisan na naman, pumatak na naman na Passover. Nisan. March or April, amen, ay isang tinatawag na mahalaga naman sa ating kasaysayan. 2015. Diba? At tinitignan natin yung mga kaganapan na yan. Then, April 4, 15, eksakto, meron na namang Passover ang mga Hudyo. Amen? At yan po, mga kabatid, ay paggunita ng kanilang pagtakas. Sukot, October 15, amen, ay Feast of the Tabernacles nila, mga kapatid. So, yan yung tinatawag na mga mahalagang kaganapan. At sa pagitan pa ng mga buwan na yan, meron pang mga kaganapan like August, Feast of Mourning, di ba? Pag binilang mo yung August, di ba? From February, 19 months yan. Yung August. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August. July or August, mga kabatid, ay Feast of Mourning. Amen? Kung may mga tinatawag na mga month na ganyan, alam na natin, merong tinatawag na pag-iyak, paghagulgul, di ba? Na magaganap sa sambahayan ng Israel. Alam na natin na specific. Dahil sa kanilang tinatawag na panahon, sa kanilang traditional na selebrasyon, meron silang ganyang tinatawag na mga kaganapan. Okay? Kung pumatak ng Nisan, Passover, yan yung tinatawag na sa ating kaganapan, yan ang ating Day of Redemption. Amen? Meron pa silang tinatawag na Feast of the Trumpets. Okay? Yung tinatawag nating Rosh Hashanah, October 1 and 2. Okay? Kaya, yan ang tinatawag na mga events na mahalaga na dapat tayo ay laging handa. Be watchful. And you say amen? Ngayong May, ano po ang magaganap ngayong May? Yung tinatawag na Pope ay dadalaw sa Israel at kanyang isasagawa ang kanyang covenant. Yan tinatawag na peace covenant between Israel and Papal Rome. At yung tinatawag na Temple Mount doon sa Zion, di ba, ay kanyang tinatawag na puposisyonan. So, ibig sabihin, yung mga propesiya pagdating sa ating pag-alis ay malapit na malapit na. Kasi ano-ano bang magaganap before the rapture? Ano-ano ang makikita nating kaganapan bago mag-rapture? Dapat alam natin ito. First, di ba, magkakaroon ng peace covenant sa tinatawag na mahabang, tinatawag na sigalot sa Palestine. Ayan na. Tama? Pumasok na ang tinatawag na Prince of Peace. Di ba? Yung tinatawag na ex-Prince of Peace, pumasok na sa Palestine. Inacknowledge naman ni Netanyahu. Di ba? At ibibigay pa nila yung Zion. Di ba? Yung Temple Mount. Okay? Then next, sabi ng prophet, makikita natin yung rebuilding ng temple. Balitaan niyo ako kaagad sa internet. Pastor, nagtatayo na doon.
ng templo. Dahil sinabi ni Brother Branham, makikita natin, magkakaroon ng rebuilding ng temple. Doon sa tinatawag na, anong tawag dito? Diyan sa tinatawag na Palestine. Temple ng ng Antichrist. At temple din ng tinatawag na Jewish temple worship. Diba? Then, maghahandog din sila ng tinatawag na red heifer. Diba? Meron na raw tinatawag na red heifer na inianda sila, genetic na inalagaan kasi wala na makitang pulang guya na walang marka. Kaya inalagaan nila talaga, pinreserve nila. Meron na silang nakahanda. Diba? Then, anong susunod? Breaking ng covenant, wala na po tayo niyan. Diba? Pag binrake ng covenant, tatayo na kasi doon yung tinatawag na two prophets. Sa time na tumayo ang 2 propeta sa Israel, wala na tayo niyan. Kung nandyan ka pa, malaking problema. Kasi, lilitaw, tribulation na yon. Beginning na yon ng 3.5 years. Pag nag-start, yung tinatawag na time at ministry ng 2 prophets, 3 taon at kalahati na lang po yun na nalalabi. Kaya hindi ko alam kung anong mga kaganapan ng 2014, 2015, ang mahalagay maghanda tayo lagi na sa bawat mga buwan na yan ay may mga mahalagang kaganapan. October, August, can you say amen? September, diba? At alam naman natin, mga kapatid, yung tinatawag na August ay panahon ng Leo the King. Diba? Leo the King. The coming King. Diba? King. Sino ba ang King? Si Christ. At sa constellation ay Leo. Tama, mga kapatid? Yun namang tinatawag na Nisan, April, yan yung tinatawag na, kung hindi ako nagkakamali, ay Ram. Diba? Yung tinatawag na Aris. Sino ba yung nag-birthday dito ng Aris? Tama ba? April ba kayo, mga Aris? O, see? So, pansinin mo yung mga buwan na yan, meron tinatawag na appearance, ang tinatawag na most great person. Diba? Ng ating tinatawag na spiritual life. Nandyan, meron siya laging appearance. Ibig sabihin, mga kapatid, sa napakaraming mga buwan niya na binanggit ko, ang Panginoon ay pwedeng bumalik. Can you say amen? Sa mga kabuwanan na yan, diba? Sabi ng mga denomination, Feast of the Trumpets daw, babalik si Christ. Ang paniwala nila dyan ay October. Okay? Ano ba ang October? Sa ating pag-aaral, yung October natin ay Tishri, 7th month. Okay? Yun din ay tinatawag na Sukot. Ano ba yung Sukot? September, October. Yung Sukot ay Feast of the Tabernacles. Okay? Hindi rin po yun kontra dahil ang Feast of the Tabernacles is speaking to millennium. Sabi ni Brother Branham, yun ang beginning ng tinatawag na millennium. Okay? Kaya, I believe, mga kapatid, ito po yung tinatawag na mahalagang kaganapan na darating sa atin. Basta ang gawin natin, sinabi ni Brother Branham, magbantay, magmatyag, live a holy life, diba? Wag manghihina sa pananampalataya, laging strong, laging malakas, habang nagbabantay sa prophecy, diba? Sinusundan ang mga kaganapan ng kapanahunan. Kasi kung sinusundan mo ang kaganapan, hindi naman ready ang buhay mo, iwan ka. Diba? Habang sumusunod ka sa mga kaganapan, ready yung buhay mo. Diba? Ikaw ay nakaimpake na. Diba? Ano man ang mangyari, nakaimpake ka na sa bawat mga buwan. 2014, 2015, o hindi natin alam kung may 2016 pa. Diba? God knows. Can you say amen? Ang tanging magagawa natin, mga kapatid, wag tayong gumaya doon sa Roman, tinatawag na Empire, Roman Festival. Pag wala ng kasiyahan, ang mga tao malulungkot na. Nag-uuwian na. Kasi wala nang sine, wala nang palabas.
Pag wala ng apoy doon sa tinatawag na, doon sa kanilang plaza, yung kay Queen Vesta, wala nang revival ang mga tao. Amen? Napansin ko mga kapatid, may mga meaning po itong tinatawag na sinasabi dito. May mga buwan na wala ng ulan. So may mga buwan mga kapatid na ang Holy Spirit, mga kapatid, ay mawawala na dito sa lupa. Diba? During the tinatawag na agricultural months, 6 months, 6 dinivide sa 6 agricultural tinatawag na season. Can you say amen? May mga season dyan, di ba binanggit kanina na wala ng ulan. So darating ang time, ang mga season na wala ng ulan, alam natin yan ang tinatawag na month. Balikan ko pa ba? Okay? Okay, basta ang naalala ko na lang ay yan yung mga season na kung saan ay wala ng Holy Ghost dito sa lupa. Yan ang time na he that is filthy, be filthy still. Amen? Siya na tinatawag na mga, yan, tinawag bang cold season yon? Ano ba yung tinatawag na no more rain? Ano yon? Taas mo pa, Brad? Yan. 5. Yan, 5. Ay ba yun? Summer, total absence of rain. Saiban, latter half, Tammuz. Ano ba yun? Tammuz, latter half. Diba? July. Eksakto, mga kapatid. Naniwala po ba kayo dyan? July, nang ma-reveal yung Christ is the mystery of God revealed. Diba? Pag hindi ka part ng bride, wala ka na. Diba? He that is filthy, be filthy still. Dahil na-identified na dyan sa message ng 7th seal kung sino ang bride. And outside of the elected bride, everything will go through the tribulation period. Foolish virgin, friend of the bride, loved ones, lahat yan papasok sa tribulation period, mga kapatid, dahil wala ng Holy Ghost. Amen. Ibig mo ba sabihin, Pastor, wala ng Holy Ghost outside the bride? Diba? Outside the bride, wala na ang sealing. Yan ang nakikita ko dyan sa tinatawag na 6 na tinatawag na agricultural season sa Israel, tumitipo din ang tinatawag na sa ating kapanahunan. Akala niyo ba nang mabuksan ang tinatawag na 7th seal, ay pwede pang mag-presume ang mga denomination, I've got the Holy Ghost. Diba? Hindi na, mga kapatid. Kaya ang message natin, harvest time is over. Diba? Pang-fifth season, nung ating pinakita kanina dyan, yung pang-fifth season, ang tinatawag na agricultural season sa Palestine, ay harvest time is over. Tapos na po ang tinatawag na harvest time. Kaya marami po tayong naging kadebate dito sa issue na to. May quote po tayo niyan, di ba? Ngayon, hindi po mga quote ang sinabi natin. Yung mga previous natin, puro quotes. Ito ay season na si Noah pumasok na sa ark. 7 days, naka-close na ang pinto. Pero wala pang ulan. Sabi, wala namang ulan, sabi ng mga denomination. Preach sila ng preach ng tinatawag na ng judgment is come. Judgment is coming. Wala naman judgment. Hindi nila alam. Yung judgment na yon, yun yung nabulag sila. 7 days, walang ulan. Yun po ang season natin. Sa panahon daw na to, ang mga tao ay mangangaral pa. Abiyan ni Barbanam, sakot, di ba? Magpipresume sila na marami pang maliligtas. Marami pa silang maaani. Pero harvest time is over. Dahil wala na po, hindi na trabaho ng Holy Ghost dyan, magselyo outside the bride. Ang sealing ng Holy Ghost, hindi na para sa mga tao, sa churches, hindi na. Sa Israel, pero hindi pa nagaganap. As long na ang bride nandito pa. Can you say amen? Kaya eksakto po itong tinatawag na 6 seasons ng tinatawag na Palestine. Dahil yan ay tinatawag na redemption season ng ating Panginoon. Diba? Then last, pang 6, ilalagay na doon sa tinatawag na bangan. The sultry season. In gathering of the fruits. Type yan ng rapture. Alam niyo ba yan? In gathering of the fruits. Lang, hindi naman tayo magde-date setting. Baka sabihin natin, August. Badeulding, di ba? Meron siya mga
dreams, August yan. Yung 19 months, August. 6, sultry season, type ng rapture, ingathering ng saints. Ingathering of the fruits, the former half. Diba? Ito yung tinatawag na bahagi. Diba? Nang tinatawag na harvest. Kasi ang harvest, dalawa. Diba? Harvest sa message. Yung last harvest, sa rapture. Diba? Ab. Diba? Tinatawag na ang Ab ay August. Diba? Elul, September. Tisri, October. August, September, October. Hindi ko sinasabing possible dyan mag-rapture. Hindi ko sinasabi. Pero, bantayan natin ang lahat ng mga buwan. Diba? Pwede rin siyang dumating ng tinatawag na Nisan. Alam mo ba, nung tinatawag na month ng July, ito po mga kapatid, ang iyaano ko sa inyo, no? Hindi to aksidente. July, ibinaba ni Moses ang 10 Commandment. Saiban. July din, ipinreach ni Barbanam ang Christ is the mystery of God revealed. Eksakto. Pareho silang tinatawag na July, Saiban. Can you say amen? Kaya ito pong mga buwan ay tinatawag na napupuspos ako eh. Pag na dumadating na itong mga season na to, diba? Itong mga buwan na to, mga kapatid, sapagkat ito'y season na ng ating pag-uwi. So ang ika-6 na buwan, amen, ay ang ingathering of the fruits. Ilalagay na to sa 6 dimension. Ilalagay na to sa dimension. Kukunin na eh, di ba? Ingathering of the fruits. Kukunin na. Wala nang pupulutin doon sa tapos na eh. Wala nang pupulutin sa field. So, ang bride ay na-recognize niya na ang kanyang position. Kaya sabi ni Barbanam, if the church only knew its position, one day the rapture will come. The ingathering of the fruits. Yun ang last event na magaganap. If the church knew its position. Alam niyo na ba ang inyong position? As a bride of Christ, alam na ba natin ang ating position? Pag Sunday, alam na ba natin na ito'y Resurrection Day? Ito ay Sunday, hindi tayo absent. Pag Sunday, ano man ang ating ginagawa, nandyan tayo sa church dahil ang Sunday ay Resurrection Day. Ang midweek ay Day of Worship. Dapat nandyan din tayo sa ating panambahan. Ang mga camp meeting ay day ng Feast of the Tabernacles na tayo ay natutulog doon, kumakain, nagpipiknik, at nagpe-fellowship. Yung mga pinapractice natin po rito ay mga kaganapan na mga bagay na darating. Yun ay type ng millennium. Camp meeting, absent mo. Para kang umabsent sa millennium ng year 2013. Kapag absent ka ng camp meeting 2013, na mismo ang millennium ng 2013. Pag absent ka itong 2014 ng camp meeting, na mismo ang millennium ng 2014. Every year, parang mga Hudyo, meron din silang celebration. Tayo rin, bilang bride of Christ, dapat meron po tayong tinatawag na ine-exercise na pananampalataya. Anniversary. Huwag tayong mawawala din sa church na yan. Passover yan. Passover ng Taguig Church. Can you say amen? Taguig Church, Passover, April and May. Diba? Aksidente ba yan na taon na anniversary natin? April and May? Hindi, mga kapatid. Nisan yan. Yan ay Passover. Yan din ang time na ang tinatawag na nag-appear. Diba? Yan, na-reveal ang tinatawag na 7 seals. Tama, mga kapatid? Hallelujah. So, wala na ako sigurong ibang masasabi. Kada buwan, mga kapatid, ay may kaganapan. Diba? Isang tinatawag na malungkot na tinatawag na kaganapan, yung August, September, dahil wala na po dyan ang tinatawag na Holy Ghost. Diba? Kapag inalis na ang pumipigil, diba? Nang tinatawag na August, September, October, inalis na ang pumipigil. Ano ang mangyayari ngayon? Ang Antichrist ay lilitaw. Sa Thessalonians, di ba? Mayag na ang anak ng katampalasanan. Kaya purihin ang ating Panginoon, hallelujah, at habang dumadating nga ang mga araw, nakikita ko po na
palinaw na ng palinaw ang buong istorya. Diba? Palinaw na ng palinaw ang buong kaganapan. Kaya bawat buwan may mga mahalagang kasaysayan. Diba? At ito ang kasaysayan ng bride. Ito ang story ng bride. God bless you all. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at tayo ay mananalangin sa lahat ng prayer request. Yan pong may mga bisita tayo o kaibigan, please explain lang sa kanila. Hindi ako nakapag-adjust ng konti sa ating sermon. At ito po ay pang-believer lahat na sinabi ko. Ang mahalaga, mga kapatid, ay tayo ay part. Alam niyo ba yung Day of Pentecost? Wala namang kinalaman ang mga taga-ibang lupain sa Pentecost. Tama? Pero sa Day of Pentecost, dumadalo ang mga Griego, dumadalo ang mga Asyano, Siriano, para makipamista. So sa ating mga pagtitipon, hayaan niyo po na dumalo ang ating mga kaibigan, ang mga friend of the bride, loved ones, dahil sila'y magiging partakers din ng piyesta, ng kapistahan. Amen? Pag may kapistahan, may kasiyahan. Kapag may revealing of the word, merong kasiyahan, may kaganapan. Amen. I-share natin, mga kapatid, sa kanila na ang Panginoon ay babalik na. Ano ba ang lahat ng sinasabi ng mga ngaral? Ano bang ibig i-point ng mga ngaral ngayong Miyerkules? Pinapakita dito na ang mahalagang kaganapan sa bawat buwan, isa dyan ay ang pagparito ng ating Panginoon. Diba? Hindi tayo nag-date set na, ganito yan. Pero nakita natin sa pamamagitan ng type and shadow ng history at ng scripture, yun ang mga naganap. Can you say amen? Hallelujah. Yun ang mga naganap sa kapanahunan na yon. So tayo tumayo at tayo mananalangin. God bless you all. Glory to God.